Actually, yung mga ibang lahi, konti lang yung documents nila na dala sa barko. Bakit kaming mga Pilipino, sobrang kapal ng documents namin? Parehas lang naman yung maritime, parehas lang namang STCW and IMO. 9 na taon ng seaman si Edward Nantes na taga Cavite. Kwento niya, kada sampa ng barko, makapal na filing folder ang kanilang dala para sa mga inspeksyon sa mga bansang kanilang pinupuntahan. Laman nito ang mga certification ng training at iba pang mga dokumentong ini-issue ng Maritime Industry Authority o Marina para payagang makasampa ng barko at makapagtrabaho. Katulad ng ibang Filipino seaman, hiling niya na maisaayos na ang electronic certificate upang hindi na sila magdala ng maraming dokumento kapag sasakay ng barko. So pagdating namin sa barko, minsan may inspection, may biglang inspection, tinitignan yung mga files namin. And sometimes pag Pilipino ka, ayun nga hindi namin matanggap. Bakit yung ibang lahi, okay lang sa kanila na isa, dalawa lang yung papers. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, taong 2022 pa nagkaroon ng implementasyon ng e-certificate sa mga Pilipinong tripulante. At noong 2023 naman ay na-adapt na ng International Maritime Organization ang system. Maaari umanong hindi pa lang naaabisuhan ang ibang mga bansang kasapi ng IMO kaya hindi pa rin kinikilala ang electronic certificate sa mga Pinoy seafarer. Sa ulat ng Marina, meron ng nasa 7,000 mga Filipino seafarer ang naisyuhan ng electronic certificate. We will present our system in IMO come February. Baka kulang lang sila sa information na we are already implementing this. Kasi dapat acceptable na. Sa year-end report ng mga accomplishment ng Marina ngayong taon, ibinida nila ang pagsusulong ng digitalization sa ahensya. Sa ngayon, pwede na ang online application at online certification at naisesend na ito sa mga email address ng mga aplikante. Maaari na ring magbayad ng iba't ibang mga transaksyon sa pamamagitan ng mga online payment. Talagang top of my priority is the implementation of digitalization project in Marina, which we did as targeted. So we started our Marina blockchain-enabled certification system last July 1. Samantala, hindi pa ikinokonsidera ng Marina sa ngayon ang paggamit ng artificial intelligence sa kanilang mga system dahil kinakailangan pa rin ang mabusising pagre-review ng mga dokumento ng mga seafarer. In terms of Marina's function for certification, hindi pa namin na-explore yan ngayon. Masyadong baka hindi kaya pa ng aming capacity. Doon muna tayo sa mapabilis yung mga transactions ng human intervention and human evaluation muna, no? Kasi baka magka-problema tayo kung lahat ipaubayan natin kay AI. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.